saying a while ago, it is necessary to ask the guidance of the Holy Spirit, assistance niya bago tayo magsimula ng pagninilay-nilay, lalo na pagdating sa pagtingin sa bawat nilalaman ng kasulatan with the eyes of faith. So, kailangan natin pagtiwalaan ang bawat sinasabi ng Diyos na ating pagninilay-nilayan, otherwise it won't be of power sa atin. Hindi ko sinasabi na nakarely sa ating faith act yung pagiging powerful ng salita ng Panginoon. Ang point dito ay kaya tayo hihingi ng pananampalataya sa banal na Espiritu. Kasi the means for us to benefit from the Word comes from the Spirit pa din. Diba? Kahit hindi ko ina-endorse yung elevation worship, pero maganda yung awit nga nilang Give Me Faith to Trust What You Say. O kaya, Speak, O Lord. Tama ba yun? Speak, O Lord nga yun, yung hymn. Ayun. So, lipat tayo. Sabi ni Edmund Calamy, I would have you pray unto God to enlighten your understandings, to quicken your devotion, to warm your affections, and so to bless that hour unto you, that by the meditation of holy things you may be made more holy, you may have your lusts more mortified, and your graces more increased. You may be the more mortified to the world, in the vanity of it, and lifted up to heaven, in the things of heaven. So, pwede nyo actually, kung ito talaga yung sinserong nais nyong ipanalangin bago magbukas ng pagninilay-nilay, pwede naman to eh. Panginoon, give me understanding. Quicken my devotion. Warm my affections. Diba yun ang ating mga hinihingi dapat sa ating Panginoon? Mortify me from all sin. Increase your grace towards me. Mortify me to the world. Diba? Alsin mo po ako sa kamunduhan o kaya patayin mo po ang kamunduhan sa akin at yung mga vanity nito, and lift me up to heaven in the things of heaven. So that's the first thing. Pray. Pray. Now, sabi ng mga Puritans, read the scriptures. So given na yon, you cannot meditate without reading the scriptures, but select a verse or doctrine upon which to meditate. Be sure to pick out relatively easy subjects to meditate on at the beginning. They advised. For example, begin with the attributes of God rather than the doctrine of the Trinity and consider subjects one at a time. Ngayon, hindi naman maganda rin, halimbawa magninilay-nilay tayo tapos ang agad yung pupuntahan. Lalo pagka yung mga beginners na nagme-meditate, yung mga babago-bago. Tapos yung pupuntahan mo agad doktrina kunwari, bagong believer ka pa lang, magme-meditate ka, sa pupuntahan mo na agad doktrina na pag-meditate, meditatean eschatology. So hindi maganda 'yon. Diba? But be sure to pick out relatively easy subjects at first. Ang Trinity nga kung tutuusin, isa sa mga sabihin nating challenging na mga bagay na pagnilay-nilayan. Pero sabi niya, maganda mag-start din sa mga simple. Wari, attributes of God. Wari, Lord, great is your faithfulness. So start with the faithfulness of God. Start with the grace of God. Start with the holiness of God. In there. This as time goes on, siyempre yun ay nagpo-progress. Hindi ko sasabihin sa pahirap na subject, pero sabihin natin doon sa paano siya, pabigat na subject. Much weightier subjects. Kung dati nag-uumpisa ka pa lang sa grace ni God, tapos pumunta ka sa doctrines of grace, now it explains how gracious the grace of God is. Diba? So, mas makikinabang tayo habang natagal. Start with things that are easy to understand at first. Pero, at the same time, i-consider din natin ito. Sabi nila, in addition, select subjects that are most applicable to your present circumstances and that will be most beneficial for your soul. For example, if you're spiritually dejected, meditate upon Christ's willingness to receive poor sinners and pardon all who come to Him. If your conscience troubles you, meditate on God's promises to give you grace or to give grace to the penitent. If you're financially afflicted, meditate on God's wonderful providence to those in need. Bigyan ko kayo ng example. Gamitin natin yung mga subject na to. So may dalawa tayong consider na yun, subject. And the subject should be most applicable. Pagka nahihirapan tayo sa kumbaga parang nagkakaroon tayo ng mga karanasan ng medyo nagdududa tayo sa mga pangako ng Diyos, ano magandang subject ang i-meditate? Galing sa scripture. Nabanggit ko na kanina, God's faithfulness. Tama ba? Pwede yun. If you are, or we are anxious about
finances, o kung ano pa man, ano magandang i-meditate? Jeremiah 29:11, joke lang. Hindi. To twist natin out of context yun. Kapag gano'n, hindi gano'n. Ano magandang i-meditate pagka gano'n? Kunwari, yung do not worry about what you will eat or what you will drink. Matthew 6, di ba? Passages such as that. So we have to be careful not to eisegete naman. Kumbaga baka mamaya magmukha siyang prosperity. Hindi naman gano'n. O kaya naman, pagka ang ating mga konsensya ay nababagabag, may nagawa tayong kasalanan, so on. Ano yung magagandang mga subjects na pagnilay-nilayan? Philippians 1:6, He who began a good work will bring it to completion. Pagka tayo ay nagkakaroon ng problema sa assurance, ano magandang pagnilay-nilayan? There is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Marami pang iba. So, yun. So, pagdating sa pagninilay-nilay, ibig sabihin, pwede nyo siyang gawin ng non-expository. Anong ibig sabihin non-expository? Hindi sunod-sunod. Halimbawa, baka mamaya nagme-meditate kayo sa Book of Romans. Iniisa-isa nyo yung mga kada talata doon. Verse by verse. Pwede rin namang hindi ganun. What is most applicable to you in your present circumstances, yun yung pinaka-best na i-meditate at the time. So, yun. Sunod, habang minimeditate nyo yun, memorize the selected verse or some aspect of the subject to stimulate meditation, to strengthen faith, and to serve as a means of divine guidance. Bakit mahalaga yung memorization? Ngayon, nasa sa inyo kung paano kayo mag-memorize. It's up to you kung anong method ang gagamitin nyo. Ang method na ginagamit ko for memorization is non-memorization. Yun yung aking technique. Memorize without memorizing. So, kumbaga, ina-approach ko lang yung passage with excitement. Tapos, as time goes on, dahil napapaulit-ulit siya, nasasaulo mo lang siya based on non-memorization. Kumbaga, hindi mo sinasadyang i-memorize. Nasasaulo mo siya as time goes on. Pero kung gusto nyo talagang minimemorize, wala rin nung masama. So, there. As long as, kaya mahalaga to, not only to stimulate meditation, to strengthen faith, kasama na rin yun, but to serve as a means of divine guidance. Kasi not all the time, you have access to the scriptures. Ano sabi ng psalmist? Your word have I kept in my heart so that I may not sin against you. So that in times of temptation, kung hindi ka pwedeng magbukas ng Bible app mo at the time, halimbawa, nasa meeting ka sa opisina, tapos biglang may temptation na pumasok sa isip mo, hindi ka pwedeng magbukas out of respect, hindi mo pwedeng buksan yung mobile phone mo para magbukas ng Bible app. At least you have scriptures memorized, kept in your heart as your defense, as your strength of faith to combat that specific temptation. Kaya babalik tayo dito. Ano nga ulit yung i-memorize nating scripture? Yung i-meditate nating scripture. Na ang pipiliin mong i-meditate na scripture ay most applicable to your present circumstance. Most applicable to our present circumstance. Pagkatapos nun, fix your thoughts on the scripture or a scriptural subject without prying further than what God has revealed. Stick to what the text says. Yun ang sa madaling salita. Kung ano lang nandun, yun na lang muna. But don't go beyond what is written. Sabi nga ni Apostle Paul. Use your memory to focus on all that Scripture has to say about your subject. Ano ba sinasabi nitong talatang ito patungkol dun sa aking napiling paksa na applicable sa akin? Consider past sermons. Ay baka si pastor dati may na-preach na tungkol sa paksang to. Na may text siya na in-expound. Or si Paul Washer siguro, mayroon siya dating sermon na napakinggan ko patungkol sa subject na ito na pwede kong palikan, or other edifying books regarding the subject. So, pwede naman na magkaroon tayo ng, kumbaga, assistance coming from those tools. No? Nakakatulong din yung mga yon. Next, use the book of conscience, the book of scripture. Ano lang to ng book, kumbaga figurative way of saying na ang scripture ay book of conscience. Ayun. Use the book of conscience, the book of scripture, and the book of the creature, pare-parehas lang naman yun, as you consider various aspects of your subject. For example, anong subject? Kung wari sin.
So, anong mga para makatulong? Ano ba yung causes ng sin? Ayon sa talatang to, ano yung qualities ng sin? Ano yung mga fruits na kailangan? Ano yung mga effects ng sin? Just like Mary, ponder these things in your heart. Think of illustrations, similitudes, and opposites in your mind to enlighten your understanding and inflame your affections. Then let judgment assess the value of what you are meditating upon. So maganda rin gumamit tayo ng mga, sabihin nating illustrations. Kumbaga, para maintindihan natin kung ano yung sinasabi ng pasulatan patungkol sa subject na ating pinagninilay-nilayan, maganda para to better understand it, use illustrations. Kung wari sa ating mga sermons, gumagamit tayo ng illustrations. Ang purpose naman ng illustrations na yon is to make sure na the text and the things na makukuha natin mula sa text will be understood even better para mas maunawaan. Pero kung yung gagamitin yung illustration is mas hihirap yung pag-intindi dun sa sa talata, huwag yun ang gamitin yon na illustration. So there. Ngayon, as an example, sabi ni Edmund Calamy sa kanyang book, if you would meditate on the subject of sin, kaya sin na rin yung ginamit ko na example. Halimbawa, sin yung subject or specific sin, tas may text na tayong pinagninilay-nilayan regarding that subject, proceed to the distribution of sin. So pwede kang maglagay sa iyong kung nagno-note ka, lagay mo sin, passage, ganito ganyan. According to the passage, the description of sin is. According to the passage, the distribution of sin is distributed by or how. Sin is caused by or brought to the world or entered the world through one man. Kung wari, Romans 5 yan. The cursed fruits of sin are. The effects of sin are. The adjuncts and properties of sin are. Tapos, titingnan nyo kung ano yung general and personal sin na ang tawag dito applicable sa inyo. Tapos yung opposite of sin, yung grace. Ano yung tinatawag natin na, di ba may dalawa? Mortification of sin, ano yung isa din? Vivification of graces. Anong grace galing kay Lord ang habang minomortify yung sin na to, ang dapat na navivivify, ibig sabihin nare-reveal, nagmamanifest na grace. Ano yung iba't ibang metaphors of sin? Or ano yung iba't ibang titles given to sin? Kung wari sa scriptures, ano nga iba't ibang titles ng sin or given to sin? Iniquities, ano pa? Transgression, di ba yun? O kaya depravity, di ba? Yun yung mga iba't ibang ng sin. And all that the scripture saith concerning the sin. Para mas lalo tayong nai-enrich. Hindi lang basta nai-enrich yung ating knowledge about a certain subject or biblical subject, pero nai-enrich din yung tinatawag na sanctifying effect noon. Kung sin ng ating pinagninilay-nilayang subject at may mga talata tayo na ginagamit o pinagninilay-nilayan regarding this subject, making sure na ginagawa natin ang pagninilay with these things in mind, hindi lang tayo nakaka-acquire ng more info about the sin or about sin, pero it causes us to what? Hate sin even more. Kasi the better understand or the deeper understanding of sin is we begin to hate it more. We become more cautious of those sins. Or how do I deal with this specific sin? What is the intensity of this sin? What causes this sin? And then what are the nagiging dulot ng sin na to? Ano yung nagiging resulta? What are the things that I may go through if I continue in this specific sin na pinagninilay-nilayan ko ngayon mula sa kasulatan na aking tinitingnan? And then what is expected of me? Di ba parang yung kay Paul, ito ang inaasahan sa inyo, mga mananampalataya. Ano yung kinokombat na sin? Division. Anong ginawa ni Paul sa pagkasaway niya? Ito muna yung inaasahan sa inyo. Kung natatandaan yung sermon 2 weeks ago. So there, ito yung mga graces pala na dapat na vivify as I combat this sin. Now, ito pa isang mahalaga. Hindi maiiwasan minsan pag nagninilay-nilay tayo na lumilipad ang isip natin kung saan. Pero lagi nating tatandaan, dahil pag nagninilay-nilay tayo, we are in fellowship with God. At pagka tayo ay nagninilay-nilay, we are actually hearing the voice of God by meditating His Word. So sa madaling salita, i-visualize nyo na ito ang nangyayari. Kasi ito naman talaga ang nangyayari. Pag nagninilay-nilay tayo, nagsasalita ang Diyos.
Diba nagsasalita sa inyo? Kaya ang sabi, if your mind wanders, rein it in. And then offer a short prayer for forgiveness. Hingi tayo ng tawad. Kasi kung halimbawa, nag-uusap kami ni Den, may sinasabi sa akin si Den na mahahalagang bagay. Tapos ang aking focus ay kung nasaan-saan. Siyempre, napapansin ni Den yun. Siyempre, offensive yun sa nagsasalita. I have the responsibility to ask, ay Den, pasensya ka na. Tawag dito kung saan-saan, kung ano-anong inuuna ko, dapat nakikinig lang ako sa iyo. The more that we should approach God that way when we are meditating. Offer a short prayer for forgiveness. Ask for strength to stay focused. Read a few appropriate scriptures again and press on. Remember, reading scripture, meditation, and prayer belong together. Magkakasama yon. As one discipline wanes, turn to another. Persevere. Don't surrender to Satan by abandoning your task. Kasi ganito ang ginagawa ng iba. Meditation time nyo talaga at that time, devotion time. Tapos anong nangyayari ay, parang distracted ako ngayon, natitigil na lang ako. Huwag ganun. But during that time, since sa devotion, kasama ang prayer, it's time to pray. Lord, patawad po. Help me focus and stay focused. And then, continue on. Continue on. Para mo sinasabi kasi sa Panginoon, pagka ganun, ini-imagine ko nga minsan, pagka sinabi mo, ay, hindi ako makafocus, Lord, mamaya ka na magsalita, mamaya tayo mag-usap ulit. Hindi mo maganda yon. Lalo tigit pa, kung yun talaga yung, kumbaga, anong sabi dun sa ng mga nakaraan nating study? Choose an appropriate time and place. Tama ba? Lalo kung yun talaga yung oras mo ng pagninilay-nilay, wala ka naman talaga ibang gagawin kundi yun lang at the time. So, Lord, mamaya na tayo mag-usap. Mamaya na po ako makikinig. Medyo distracted ako ngayon. And so on. Kasi nangyayari, the more that we are distracted, the more that we should ask for grace to focus and to press on. Na makinig lalo sa Panginoon. Next, habang tayo ay nagsisikap ayon sa biyaya ng Diyos na magpatuloy sa pagninilay-nilay, ipanalangin din natin na ang ating mga puso ay mag-alab. Stir up affections. Again, hindi lang tayo dito humihingi ng impormasyon. What we want is to have a heart that is being changed, a heart that is being moved by the Word of God. Dito natin makikita na babalikan natin yung mamaya. Di ba minsan talaga mayroong mga mahuhusay na mga mangaral o magsalita. Tapos naaantig yung ating mga damdamin kapag depende sa kung sino ang nangangaral. Pagka ganyan. Pero dito natin makikita na ito talaga, dalawa lang nangangaral sa'yo, kundi ang Panginoon mismo, plain na plain. Through His Word. Di mo naman pwedeng sabihin na, galing ko talaga magbasa, napapaiyak ako. Ang sarili kong pagbabasa. Hindi yun pwedeng ganun yun eh. Doon makikita na, Panginoon, through the plain meditation of your Word, stir up my affections. Ngayon minsan, meaning ng stirring up your affection, mag-result yun dahil because you're convicted, because you're reminded of the grace of God sa'yo, mapapaluha ka. Minsan naman, pangiti ka. Pero yung affection sa tinutukoy natin dito is more than just emotional response or reaction. Pero yung talagang nagkakaroon ka ng paglago sa pagmamahal sa Diyos, paghahangad sa Kanya. Nagkakaroon ka na lalo ng mas matinding pag-asa sa Panginoon, lakas ng loob sa Panginoon, pasasalamat sa Kanya, init sa Panginoon, yun yung zeal, at saka kagalakan sa Panginoon, at siya ay luwalhatiin. Hold soliloquies with your own soul. Pwede at dapat lang natin sabihin, Panginoon, nais ko po na ako'y maging mas mapagmahal pa sa iyo. Tapos ireklamo mo ang sarili mo. Sapagkat ako po ay nagkukulang sa pagmamahal sa iyo. Ito yung nakalagay dito, include complaints against yourself because of your inabilities and shortcomings. And spread before God your spiritual longings. Nais po kitang mahalin pa at lumago ang aking pagmamahal sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ako dahil ako po ay nagkukulang rito. Ako po ay mahina, walang abilidad sa aking sarili para maisagawa itong mga bagay na ito. At magtiwala na siya ay tutulong. Kung merong guaranteed lagi na sasagutin ng oo ng Diyos ay prayers for maturity. Bakit? Si pinangako ni Lord yun eh. He who began a good work will bring it to completion. Diba? Iyon. Yung pacing, hindi lang natin alam kung gaano kabilis.
Pero sabi nga, yung pinapanood akong tawag dito, short clip ng isang preacher sa Instagram, ang sabi niya, value proximity more than pace. Kasi tinutukoy niya parang ang bagal ng pag-usad ko pagdating sa ganitong area ng buhay ko. Pero ang point doon is value proximity more. Kumbaga, mahalaga yung pace, pero halimbawa, nakikita mo naman nagpo-progress ka, nakikita na naman nagpo-progress ka, medyo mabagal para sa'yo. Pero the only way to progress is if you are in close proximity with God. So, value proximity over pace. So, yun. Lord, I believe that you will help me. Because you said you will never leave me nor forsake me. Diba? You would always be with me. You make me lie down in green pastures. Tama ba? Ano sunod din? You lead me towards still waters. Tama ba? You refresh my soul. You lead me to paths of righteousness for your name's sake. Hindi naman mangyayari kung hindi ka in close proximity with God. At kung hindi ipinangako ng ating Shepherd King na tayo, na siya talaga ay tutulong sa atin. Now, following the arousal of our memory, judgment, and affection. So habang lumalago, nagkakaroon tayo ng pag-aalab ng ating apeksyon, ng ating memorya sa Panginoon, apply your meditations to yourself, to arouse your soul to duty and comfort, and to restrain your soul from sin. Dito na papasok yung mga tinatawag ng rhetoric. Tinitingnan natin, alam niyo man kung ano yung rhetoric, no? Yung mga tanong na, kumbaga, yung mga tanong na, nagtanong yung pastor ng rhetoric, hindi niyo kailangang sumagot sa kanya. Kayo nang bahalang sumagot sa inyong sarili, sa inyong isip. Pag sinabi natin mga rhetoric, halimbawa, ano yung mga kasalanan ko ngayon na pinagdaraanan, na kinahuhulugan, na ina-address na mga bagay na nakukuha ko mula sa teksto? Ano yung mga bagay na magiging remedyo sa aking kabalisahan, sa aking mga sakit na nararamdaman ayon sa teksto, sa mga bagay na makukuha ko mula sa teksto? That is what it means to apply our meditations to ourselves. So, mahalaga yun. So, lagi tayong nagtatanong. Kumbaga, parang ganun din May sasabihin ng Diyos sa'yo, tatanungin, Panginoon, ano bang meron sa akin na matutulungan itong mga bagay na sinasabi mo sa akin ngayon? In order to restrain our soul from sin, in order for us to be comforted in our affliction. Sabi nga ni William Fenner, dive into thy own soul. Anticipate and prevent thy own heart. Haunt your heart with promises, threatenings, mercies, judgments, and commandments. Pwede nga rin takutin natin ang ating mga sarili in a biblical and holy way kapag tayo nagninilay-nilay. Nagninilay-nilay tayo about the judgment of God. Pwede rin yun. To convict us of our current sin. Let meditation trace your heart. Hail your heart before God. So yon. Next, examine yourself for your own growth in grace. Reflect on the past and ask, what have I done? Ano mga nagawa ko noong nakaraan? Look to the future asking, what am I resolved to do by God's grace? Ano yung mga bagay na nais ko na i-resolve na gawin ayon sa biyaya ng Diyos? Do not ask such questions legalistically. Yun yung balance. Hindi naman tayo dapat maging legalistic. But out of holy excitement, hindi ka legalistic pero na-excite ka. Panginoon, gusto ko lumago. I resolve to grow by God's grace. Pero na-excite ka, hindi yung legalistic yung lalo kang lalo kang mawawala ng pag-asa pagka legalistic ka. So it has to be holy excitement. An opportunity to grow in spirit work grace. Remember, legal work is our work. Meditation work is sweet work. So doon tayo dapat. Diba? Meditation work, hindi legalism. Kasi pamaya, pag naging legalistic ka sa sarili mo, automatic yan mag-overflow sa iba yan. Magiging legalistic ka din sa iba. And that is something that we have to prevent. Kasi at the end of the day, although dapat may mga i-consider tayong ginagawa bilang mga mananampalataya, yung ating ginagawa is never the grounds of justification. Yun naman ang legalism Once we ground anything apart from the work of Christ as justifying or justification, then legalism yun. So, ayaw natin na humantong doon. Ano bang nagawa ko? What have I done? What have I said? Did I say something wrong sa aking kapwa? And so on. In light of that, what am I resolved to do by God's grace?
Tapos kunin natin lahat ng sagot doon sa pinagnilay-nilayan natin ng mga talata during that time. Now, if ever you would get good by the practice of meditation, you must come down to particular, sabi ni Edmund Calamy, and you must so meditate of Christ as to apply Christ to thy soul, and so meditate of heaven as to apply heaven to thy soul. Live out your meditation, quoting Joshua 1:8. Let meditation and practice like two sisters walk hand in hand. Meditation without practice will only increase your condemnation. Bakit? Kasi you know already what to do, and then you do not do it. Anong sabi din? Romans. It is a sin. Romans ba yun? James. Sama ba? It is a sin unto you. Pero we have to apply. Apply Christ to our soul. Meditate heaven and apply it to our soul. Tapos isabuhay natin yung mga bagay na i-apply natin sa ating mga kaluluwa. So there. Next, turn your applications in to resolutions. Let your resolutions be firm and strong, not mere wishes, but resolved purposes or determinations, wrote White. Make your resolutions commitments to fight against your temptations to sin. Write down your resolutions. Above all, resolve that you will spend your life as becomes one that has been meditating of holy and heavenly things. Commend yourself, your family, hindi to Puritan language to, baka isipin niyo yung commend yourself, purihin mong sarili mo, hindi yon. 'Di ba? Ano yung sabi sa ni Christ? Father, into your hands I commend my spirit. So ang context dito ng commend is entrust. Entrust yourself, your family, and everything you own to the hands of God with sweet resignation. So there. So dapat mayroon tayong mga resolutions. Basahin niyo yung resolutions ni Jonathan Edwards. Alam niyo ba yon? Parang ganon. Pero hindi siya dapat parang mga New Year's resolution na hindi natutupad. Kapag ganon. Kumbaga, nagninilay-nilay ka, you have resolutions, and then it has to be lived out. Sabi ni kanina ni Edmund Calamy, para siya dapat magkapatid, like two sisters walking hand in hand. Meditation and practice should be walking hand in hand. Now, kung nag-umpisa tayo with prayer, anong sabi? Conclude with prayer. So, ganun din. And thanksgiving and psalm singing. O yun, kailangan nyo palang umawit. Hindi, yung psalm singing naman, hindi naman siya tinatawag natin na you have to sing. Maganda na may remembrance ka of the psalms. Meditation is the best beginning of prayer, and prayer is the best conclusion of meditation, sabi ni George Swinnock. Sabi naman ni Watson, pray over your meditations. Prayer sanctifies everything. Without prayer, they are but unhallowed meditations. Prayer fastens meditation upon the soul. Prayer is a tying a knot at the end of meditation, that it does not slip. Pray that God will keep those holy meditations in your mind forever, that the savor of them may abide in your hearts or upon your hearts. Thus thank the Lord for assistance in meditation, or else, sabi ni Richard Greenham, he warns, we shall be buffeted in our next meditation. So, kailangan natin ipagpasalamat, Panginoon, lahat ng mga napulot ko ngayon, salamat po sa iyo. Kanina po, naghahingi ako ng tulong, nag-meditate po tayo, tapos na po. I have gathered so much out of your word. Salamat po. Wisdom came from you and not from me. Anyone who boast in the Lord. Sabi nga yun sa sermon natin kanina. Finally, ito, mahalaga to, don't shift too quickly from meditation to engagement with things of this world. Lest, as Thomas Gouge advised, thereby you suddenly quench that spiritual heat which hath in that exercise been kindled in thine heart. Remember that 1 hour spent in, tingnan nyo to remember that 1 hour spent in such meditation is worth more than 1,000 sermons. Mahalaga yon. Bakit? Kasi yung iba, saka lang talaga nagkakaroon ng meditation kapag public meditation na during the preaching of God's Word pag Sunday. Pero kung tutuusin, it is worth more than 1,000 sermons. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ay kausap mo doon at the time. You're in fellowship. Sabi nga ni Usher, and this is no debasing of the Word, but an honor to it. Hindi niya sinasabi yung mga bagay na yon dahil parang inaalsan niya ng nararapat na pagtingin ng pangangaral ng salita. Hindi ganon. Pero that is another way to honor the Word, to meditate upon the Word. Pero balikan natin yung sinabi rito.
Pagkatapos natin magnilay, hindi tama na tayo ay tapos na ako magnilay. Sige, magluluto na ako ng hapunan. Huwag muna. Let that sink in first. Tigil ka muna ng konti. Huwag ka munang bumalik sa mga bagay na kailangan mong gawin within the day. Hindi ko sinasabing huwag na nating gawin yon. Pero let things sink in first. Bigyan ko kayo ng example. Pag mayroon kayong heart-to-heart talk ng isang kaibigan o ng inyong magulang, at natapos yung usapan na yon, anong pinakamagandang gawin muna after? Isipin yung mabuti yung pinag-usapan nyo. Kumbaga mag-ponder-ponder ka pa. Kumbaga maaring tapos na yung usapan, pero tama yung sinabi ni Mami. Then after having that sink in, that's the time for you to proceed with the other things na kailangan nating gawin. Ayaw nating mawala yung init nung nangyaring usapan natin ng Panginoon noon. Oy, salamat. Parang nag-usap kayo. Salamat. Aalis na ako. Salamat, ako ay maglalaban na. Diba? Sinisavor mo muna yung moment. And it is one of those sanctifying things na maganda nating i-exercise kapag tayo ay nagninilay-nilay. Parang giving a few more minutes ba of remembering the results or yung mga bagay na ating pinagnilay-nilayan at the time. Then after doing so, sige, we can move on and proceed with the things that we have to finish for the day. So para lang mas lalo tayong makinabang doon sa mga bagay na pinag-usapan nyo ng Diyos. Yun ang gagamitin ko kasi hindi naman meditating the Word of God to hear the voice. Nag-uusap kayo kasi nagpe-pray ka din. Therefore, your conversation, the two of you, kayo ng Panginoon, let that sink in first before doing other things after your meditations. So, yun yung guidelines natin na ibinahagi ng ating mga Puritans pagdating sa prayer and meditation. Any clarification or questions or insights? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.